Dako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Well, ang atin noong pagpaplano noong nakaraang 2 linggo ay isa ho sa konsiderasyon ay ang mga holidays. At ang atin noong bayan o ating bansa o gobyerno ay may mga diniklarang mga official holidays. At marami tayong mga araw na inilalaan para alalahanin ang iba't ibang mga bagay. For example, ay tuwing February 25, inaalaala ang EDSA Revolution. Tuwing May 1 ay nahandoon ang pagkakaroon ng Labor Day. Tuwing June 12 naman ay inaalaala natin ang pagdeklara natin ng kalayaan bilang isang bansa. Tuwing August 21 ay inaalaala ang kamatayan ni Ninoy Aquino. Tuwing November 30 ay inaalaala ang pagsagot ni Brother Paul at Sister Jonah ng I Do. Ng Bonifacio Day. Inaalaala ang Bonifacio Day. O si Andres Bonifacio. At tuwing December 30, bago magtapos ang taon, ay meron tayong pag-alaala kay Jose Rizal. Well, marami ang mga pinagdiriwang, pero kung merong isang holiday na talagang labis sa pinagdiriwang ng mga Pilipino ay itong parating na Kapaskuhan. Kine-commemorate or inaalaala ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Well, kung ang ibang mga holidays ay umaalaala sa mga tao o mga importanteng mga kaganapan sa mga partikular na lugar o sa buong bansa man, ang pag-alaala o ang Kapaskuhan ay pag-aalaala sa isang napakakaibang kaganapan. Ating inaalaala hindi ang gawa ng isang tao, hindi ang gawa ng isang gobyerno o grupo ng mga tao, kundi ating inaalaala particularly ang gawa mismo ng Diyos. Ang pagkakatawang tao ng Diyos. Inaalaala natin ang katotohanan ng Emmanuel, that is God with us. Na tunay ang Diyos ay nagkatawang tao. Inaalaala natin ang sinabi ni John, nang sabi sa John chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Verse number 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So nandoon ang katotohanan na ang salita, ang Diyos anak ay nagkatawang tao. At ito ang pangunahin nating inaalaala sa tuwing araw ng Kapaskuhan. At si Jesus ay dumating na meron siyang layunin. Siya ay dumating na meron siyang purpose. Hindi kagaya ng ibang mga pinapanganak. Nung pinanganak nung nanay ni Michael Jordan, si Michael Jordan, hindi niya alam na, well, magiging GOAT basketball player ito, magiging greatest of all time itong batang ito. Nung pinanganak kung sino mang hari, hindi nila sinabi na ito ay magiging hari, o hindi nila sinabi na ito ay magiging sikat. Nung pinanganak si Albert Einstein, hindi siguro sinabi nung nanay niya, o tatay, ang magiging pinakamatalinong tao ito. Pero nung pinanganak si Jesus, alam na, itatawagin mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanyang mga kasalanan. Siya ay dumating na merong layunin. Ang sabi sa Galatia 4, talatang 4, Galatians 4:4, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. So ito po ang punto, ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang tayong mga tao ay maging mga anak ng Diyos. Yun ang purpose ng Pasko. At kung mayroong pinakadakilang regalo tayong natanggap, kung tayo yung mga mananampalatayanan ng Ebanghelyo, kung mayroong pinakamatinding blessing tayong natanggap, ay hindi bagong iPhone sa Pasko, hindi bagong kung ano man sa Pasko, kung hindi tayo ay pwedeng tumawag sa Kanya, Ama. Dahil tayo ay inampon sa pamilya ng Panginoon. And yes, hindi tayo nagkamali ng binasang passage. Ito rin yung passage natin last Sunday.
Ngunit gusto ko tingnan natin to sa ibang anggulo at makita pa natin ang mga katotohanan at tayo ay mga tuto mula sa salita ng Panginoon. So this is our message this morning. The truth of the virgin birth of Christ highlights the truth of God's faithfulness and sovereignty. And these truths must cause us to live in faithful submission to Him. Ang katotohanan ng kapanganakan ni Kristo sa pamamagitan ng isang birhen ay nagpapakita ng katapatan at soberanya ng Diyos. At ang mga katotohanan na ito ay dapat magtulak sa atin na mamuhay ng matapat na pagpapasakop sa Kanya. Tayo ho muna ay manalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama sa langit, salamat po. Hindi kami karapat-dapat, ngunit ibinigay mo ang iyong bugtong na anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit siya ay nabuhay ng walang kasalanan. Hindi kami karapat-dapat, siya ay namatay para sa aming mga kasalanan. Hindi kami karapat-dapat, ngunit siya ay nabuhay muli. At hindi kami karapat-dapat, O Diyos, kami ay inilapit mo kay Kristo. Kami inampon mo sa iyong pamilya. Kami hinugasan mo. Ikaw ang humakbang upang magkaroon ng kapayapaan sa amin at sa iyo. O Diyos, purihin ka. At sa mga pagkakataon na ito na aming pag-aaralan ng iyong salita, sa mga pamilyar na istorya ng Kapaskuhan, O Diyos, kami nawa ay mapaalalahanan ng iyong mga katotohanan. Mahamon, hindi lang kami maging tagapakinig, kundi maging tagagawa nito. At ikaw po, Panginoon ng maluwalhati. Ingatan mo kami, tulungan mo kami. At Lord, ikaw po ang magligtas ng mga wala pa kay Kristo. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, gusto ko muna maglatag ng ilang mga katotohanan at hindi ko alam kung ito ay magiging shocking sa iba. Walang anumang ebidensya sa Biblia o sa labas ng Biblia na si Jesus ay pinanganak ng December 25. Walang birth certificate somewhere na nakalagay doon, Jesus of Nazareth, December 25, year 000. Wala. Mano pa ay pwede tayo magbigay ng sapat na argumento upang sabihin na higit sa malamang ay hindi December pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Itong katotohanan, walang nakakaalam kung kailan talaga pinanganak si Jesus. Now, let me say another fact. Walang anumang utos sa Biblia na ipagdiwang natin ang kanyang pagsilang. Wala. Walang utos na taon-taon ay ating ipagdiwang ang kanyang kapanganakan. Ang merong utos ay linggo-linggo ay huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Dahil sa unang araw ng linggo ay muling nabuhay ang ating tagapagligtas. Na meron tayo pag-alaala sa kanyang ginawa sa krus sa pamamagitan ng tinapay, katas ng ubas, na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Yun ang inutos sa atin ng Panginoon. In fact, pag tayo ay nagbasa-basa o nag-research ng kaunti, makikita natin na ang selebrasyon ng Pasko tuwing December 25 ay konektado sa mga pagdiriwang ng mga pagano upang ipagdiwang ang kanilang mga Diyos-Diyosan or tinatawag na Saturnalia. Or ito'y konektado rin sa pagdiriwang ng birthday ng isang pagan idol or pagan god na ang pangalan ay si Sol Invictus. So, yun ang ilang mga facts. Now, ang question na maaaring sabihin ng ilan ay, bakit tayo nagsa-celebrate ng Pasko kung hindi naman December 25 ang birthday ni Kristo? Dapat ba at pwede ba tayo mag-celebrate ng Kapaskuhan? Now, the answer is this. Yes, we are not commanded to celebrate Christmas, but at the same time, we are not forbidden to celebrate. Hindi tayo pinagbabawalan na magbunyi at purihin at pasalamatan ng Diyos na sa katotohanan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sa katotohanan na nagkatawang tao ang Diyos. Pero una sa lahat, kailangan muna natin maging clear ano ba ang ating pinagdiriwang. Kung ang pinagdiriwang mo ay panahon lamang ng pagkain, kung ang pinagdiriwang mo ay panahon lamang makakuha ng aginaldo, kung ang pinagdiriwang mo ay panahon lamang ng mga regalo, you're missing it. At walang iniwan yan na nagdiriwang ka lang ng ibang holidays.
Pero sa atin bilang mga mananampalataya, ang maaaring best example na makikita natin na sa Luke chapter 2. Yung kauna-unahang announcement ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Nung talagang time na ipinanganak siya. Sa Luke chapter 2 verse 8, masusumpungan natin na dun sa parang ay merong mga nagpapastol sa tupa at ang sabi sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. So merong magandang balita at sufficient at very good yung news na ito'y dapat mag-cause ng great joy. Ano daw ito? Verse 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Tunay na nagkatawang tao si Jesus. Tunay na dumating na tagapagligtas. At ito ang magiging palatandaan ninyo, magtatagpuan ninyo ang isang sanggol na nabalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban, verse 13. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos. So could you just imagine, isang anghel na nagliliwanag and pagkatapos sabihin yon, sumama ang isang hukbo. Hindi natin alam kung ganong karami, pero higit sa manamang napakaliwanag. At nagpupuri sila sa Diyos dahil dumating ang tagapagligtas. At anong sabi ng mga anghel? Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. That is the proper celebration of Christmas. Luwalhati sa Diyos. We join that historic celebration and praising ng mga anghel sa Diyos na dumating ang tagapagligtas. At yun dapat ang pinagse-celebrate natin. Hindi yung mga designs, na walang masama sa designs. Pero pinagdiriwang natin na may dumating na tagapagligtas. So should we celebrate? Knowing na hindi December 25 ang kapanganakan ni Jesus. Now, kung gusto mong December 26, go. Gusto mo December 25, you're free. Pero, tingin ko maganda mag-celebrate tayo ng December 25. Kung sakali mang pipiliin mo na hindi, gaya na pag-aralan natin sa Book of Romans, may kalayaan ka. Pero gusto ko lang ipaalala sa atin, lalo na, at madalas itong umaalingaw-ngaw, hindi yung December 25, yung celebration ng December 25, ito yung pagse-celebrate to sa mga Diyos-Diyosan. Let me ask the question, ano ba ang mga Diyos-Diyosan? Ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 8, verse 4, kaya tungkol sa pagkain ng mga bagay, 1 Corinthians 8, verse 4, kaya tungkol sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa. So kung yung December 25 man ay pinagdiriwang nila dahil birthday ni Sol Invictus, kung sino mang pagan god yan, wala naman siya. Na as if na-hijack nila ang isang araw na hindi na yun pwedeng ipagdiwang sa Panginoon. Verse 5, sapagkat bagaman mayroong mga tinatawag na Diyos, maging sa langit o sa lupa, gaya ng pagkakaroon ng maraming mga Diyos, ay maraming mga Panginoon. Verse 6, ngunit sa ganang atin ay meron daw may isang Diyos ang Ama sa Kanyang nagmula ang lahat ng mga bagay, at tayo'y para sa Kanya, at may isang Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo ay sa pamamagitan niya. So ano man itong celebration nila ng December 25 na konektado sa mga pagan gods, wala yun. We're not celebrating that. We're celebrating
ang katotohanan na nagkatawang tao, si Jesus. Now, kung sakali man ito ay issue, ang sabi sa Romans chapter 14 verse 5, may taong nagpapahalaga ng isang araw ng higit kaysa sa iba, ngunit may iba naman na nagpapahalaga sa bawat araw. Alam mo yun? Ang paborito mong kanta, sana araw-araw ay Pasko lagi. At meron akong kausap na kamag-anak namin, gano'n, araw-araw namin pinagdiriwa at pinagpapasalamat ang pagdating ni Kristo. Okay! Go! Pero kung gusto mong itangi ang isang araw, pwede rin. Ang sabi, hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. Verse 6, ang nagpapahalaga sa araw ay nagpapahalaga nito sa Panginoon at kumakain ay kumakain para sa Panginoon sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos. At ang hindi kumakain para sa Panginoon ay hindi kumakain at nagpapasalamat sa Diyos. Ito lang ang punto. Siguraduhin mo na anuman ito ay para sa Diyos. Siguraduhin natin kung tayo man ay magdiriwang or nagdiriwang ng Kapaskuhan, siguraduhin natin ito ay pagpapahalaga, pagpapasalamat, pag-alaala, pagluwalhati sa Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak. Ano mang date mo gustong gawin, gusto mo gawing araw-araw, o gusto mo December 25, kasabay ng karamihan sa mundo, pwede. So ano ang sagot? If you think that December 25 is a celebration of a pagan idol, then don't do it. Wag. Pero wag mong hatulan ng iba. Pero kung tingin mo ang Panginoon ay Panginoon ng lahat ng mga araw at ang Diyos-Diyosan ay wala naman at mayroon kang kalayaan ay pagdiwang ito sa December 25 o anumang petsa at magagawin mo ito para sa kaluwalhatian niya, then do it para sa kaluwalhatian ng Diyos. So let's go now to the passage na ating pag-aaralan. Tatlong bagay ho ang ating titingnan ho ngayong umaga. Una, ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Pangalawa, ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Pangatlo, ang pagpapasakop ng alipin ng Diyos. Una, tingnan natin ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Mula pa man din ng kauna-unahang nilikha ng Diyos, ang kauna-unahang tao, si Eva at Adan, at pagkatapos magkasala ni Eva at ni Adan, ay nangako na ang Diyos ng may darating na tagapagligtas. Ang sabi niya sa Genesis chapter 3 verse 15, this is known to be the proto-evangelion. Ang sabi sa Genesis 3:15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at ang iyong binhi at sa kanyang binhi, sa binhi ng babae, ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sapong. At yun yung sinasabi ng Panginoon, may gagapi sa serpiente, may tatalo sa ahas, may lulupig kay Satanas. Pagkatapos mahulog ng tao sa kasalanan, sinabi na agad ng Diyos, may gagapi sa iyo. Darating ang binhi ng babae. Take note, hindi binhi ni Abraham ang tinabi dito, pero yes, siya'y binhi ni Abraham, and all throughout Scripture, ang laging binibigyang pansin ay binhi ng lalaki, binhi ng lalaki, binhi ng lalaki, pero dito, binhi ng babae. Dahil why? Dahil alam natin sa lumaon, he will be born of a virgin. At walang iba ito kung hindi si Kristo. At paglaon ng ilang panahunan, kinuha ng Diyos si Abraham mula sa mga pagano at siya'y tinawag bilang kanyang maging bayan. At ang sabi at pinangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis 22 verse 16, at sinabi niya, sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Again, inutusan ng Diyos si Abraham na i-offer si Isaac. At nung nakita at nahayag sa lahat ang katapatan ni Abraham, nangako ang Diyos sa kanya. Ang sabi sa verse 17, tunay na pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong binhi at gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat at makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. Verse 18, at sa pamagitan ng iyong binhi, take note, singular, ay pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig.
Nangako ang Diyos kay Abraham, may lalabas na binhi mula sa iyo na magiging pagpapala sa lahat ng bayan. At itong tipan na ito ay inulit ng Diyos kay Isaac. At ang tipan na ito ay inulit ng Diyos muli kay Jacob. At nung malapit nang mamatay si Jacob doon sa Egypt, sa Genesis chapter 49, masusumpungan natin na tinipon ni Jacob ang lahat ng kanyang mga anak at kanyang binless sila. At pagdating sa kanyang anak na si Judah, ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ni Jacob sa Genesis 49 verse 10, ang setro, hindi sentro, ang setro, sa English scepter. At scepter, ito yung mga maliit na tungkod na hawak ng hari na sa ibabaw ay merong palamuti. Ito ay simbolo, hindi lamang ang korona, kung hindi maging yung setro ay simbolo ng kaharian o paghahari ng hari. At ang sabi ni Job sa kanyang anak na si Judah, ang setro ay hindi mahihiwalay kay Judah, ni ang tungkod ng pagkapuno, again, tungkod ng pagkapuno, tungkod ng paghahari sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang sa ang Shiloh ay dumating at ang pagtalima ng mga bayan sa kanya. Now, merong binanggit ditong word na ay yung word na Shiloh or Shiloh. At pag pinag-aralan niyo huyaan, ang ibig sabihin ng word na Shiloh sa Greek is tranquil or peaceful. Panatag or payapa. At dito particularly, it's pertaining to a person hanggang sa ang Shiloh or Shiloh ay dumating, ang tagapagdala ng kapayapaan. And if you remember sa Isaiah 9:6, isa sa mga titulo ni Jesus, He is what? The Prince of Peace. At yung prince doon ay walang iniwan yan sa father of modern science. Hindi siya ang pinagmulan ng science, pero siya ang, yun yung pinupunto, He's the Prince of Peace, He's the bringer of peace. At siya ang nagdala ng kapayapaan sa pagitan natin at sa Diyos. And almost more or less 700 years bago dumating si Jesus, may dalawang propeta na ginamit ng Diyos para magsaysay ng mga kamangha-mangha na detalye sa darating na tagapagligtas. Sa Micah chapter 5 verse 2, ang sabi, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang mabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isang magiging pinuno sa Israel na pinagmulan ng na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Tinukoy ng Diyos na sa Bethlehem ipapanganak ang tagapagligtas, ang Mesiyas. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, ang sabi ni Prophet Isaiah, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa iyo ng tanda. Narito, isang birihin ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ng kanyang pangalang Emmanuel. At lahat ng ito ay sinabi natin mga kapatid, mga kaibigan, dahil sa buong lumang tipan o ang buong lumang tipan ay punong-puno ng mga propesiya patungkol sa darating na Mesiyas, patungkol sa darating na Kristo. Ang sabi ng mga theologians na nagsubok magbilang, more or less merong 350 messianic prophecies na lahat ay natupad pagdating ng ating Panginoong Jesus. Wala tayong oras para tignan ang lahat ng mga ito. Sa 2 Samuel chapter 7, nandun yung Davidic covenant. Pero pagdating sa Luke chapter 1 verse 31, balik tayo sa book of Luke. Luke chapter 1. Ang sabi ni Luke ay ito, o ang sabi ng anghel ay ito, at ngayon maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagin na anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Ang punto ay ito, ang lahat ng pangako ng Diyos patungkol sa darating na Mesiyas ay natupad. Walang isa man ang nasira. Walang isa man ang pumalya to the very detail. Anong punto? Ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan.
Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Kung kaya tayo bilang mga mananampalataya ay lalong kinakailangang magbigay panahon sa kanyang salita. Tayo ay masyado tayong disappointed sa mga politikong maraming pangako pero puro napapako. O narito ang salita ng Diyos na walang isa mang pumapalya. O nawa, tulungan tayo ng Diyos na lalong lumalim sa pagbibigay panahon sa kanyang salita, lalong lumalim sa pagbubulay ng kanyang mga pangako sapagkat ito ay tapat. Ang kanyang pangako na hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Ang kanyang pangako na siya na nagsimula ng mabuting gawa ay tatapusin niya ito. Ang kanyang pangako that all things will work together for good. Baunin natin lagi ang kanyang pangako na kung siya'y aalis, ipaghahanda tayo ng lugar na kalalagyan, ngunit siya ay babalik. Tapat ang kanyang mga pangako. Again, as I've announced ho kanina, magkakaroon tayo ng Bible Reading Challenge. Isa ito sa mga dahilan kung bakit gusto namin kayong encourage, mga kapatid, na basahin ang buong salita ng Diyos. Bakit? Ito'y puno ng mga katotohanan at mga pangako ng Diyos na tapat, sigurado at tiyak. Bakit hindi tayo maglaan ng panahon dito? Ang salita at mga pangako ng Diyos ay tapat. Well, pangalawa, tingnan ho natin ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. So sinabi na ng anghel kay Maria, Maria, magbubuntis ka. Pero may tanong si Maria, paano ito mangyayari? Ang sabi ni Maria sa verse 34, sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki? At yung word na wala pang nakikilalang lalaki ay euphemism yan. Ang ibig sabihin niyan ay wala pa sang sexual relationship or sexual na karanasan sa sinumang lalaki. Alam ni Maria at sang-ayon ho sa mga pag-aaral sa culture ng mga Middle East at sa Middle East at maging ng mga Hudyo, nung time na yon ay more or less 13 to 15 years old si Mary. Na huwag niyo isipin nakagaya siya ng mga 13 at 15 years old sa panahon natin ngayon. We will see a great maturity in Mary. Nevertheless, ang sabi sa kanya ng Panginoon, nagtanong siya sa Diyos, nagtanong siya sa anghel, paano mangyayari ito? Alam niya ang natural na kaparaanan, paano lumalabas ang sanggol. Hindi siya nagdududa, kagaya ni Zacarias, patong sinabi ng anghel na mga anak sa Elizabeth, pero siya ay talagang nagtatanong, paano ito mangyayari? Wala pa siyang karanasan at ang punto dito ay ito, ang kausap ng anghel ay isang totoong birhen. Ulitin ko ho, ang kausap ng anghel ay isang totoong birhen. Kung naalala niyo, binasa natin kanina yung pangako ng Diyos sa Isaiah 7 verse 14, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda, narito ang isang birhen ang maglilihi. At alam nating lahat at maging ng siyensya at medisina na imposible ng isang birhen ay maglilihi. Imposible yun. And that's the very thing. Sinigurado at ikinuwento at ipinakita sa atin ng salita ng Diyos. Si Maria nagsabi, wala pa akong karanasan sa lalaki. Well, paano daw? Verse 35. At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang batang banal na ay tatawaging anak ng Diyos. Ano daw? Bababa ang banal na Espiritu at lililiman siya ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang gagawa sa iyo. Ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, nagsalita lamang siya at lumalabas ang lahat ng ito. Ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, Maria, siya ang Diyos na gagawa sa iyo. Ano ang pinapakita nito?
Pinapakita nito na hindi lang basta tutuparin ng Diyos ang kanyang salita, kundi tutuparin niya ang kanyang salita sa pamamagitan ng kapangyarihan. Ang kapanganakan ni Jesus at ang ating buong kaligtasan mula sa simula hanggang sa dulo ay gawa ng kapangyarihan ng Diyos. Si Maria ay hindi anak sa labas. Si Jesus ay hindi anak sa labas. Hindi nasa lisihan si Jose. Ito ay gawa ng kapangyarihan ng Diyos. At kung yung naalala, ating binagyan diin noong nakaraang Sunday ang verse 37, sapagkat sa Diyos ay walang salita na hindi mangyayari. Or sa familiar translation sa English, for with God, nothing shall be impossible. Dahil sinabi ng Diyos, 700 years ago sa pamamagitan ng propeta Isias na merong birihin na maglilihi. Imposible man sa kaisipan ng tao, pero sa kapangyarihan ng Diyos ito'y mangyayari. So dito ho, sa katotohanan ito ng kapanganakan ni Jesus sa pamamagitan ng isang birihin, ay nakatungtong ang maraming napakahalagang katotohanan. Ang pagiging totoo ng salita ng Diyos, ang integridad ng Diyos, ang kadiyusan ng ating Panginoong Hesukristo. Muli, take note, ang sabi ng salita ng Panginoon, ang ipapanganak daw ay ano? Tatawaging anak ng Diyos. And yes, ang mga Kristiyano ay tinatawag na mga anak ng Diyos. Bakit? Dahil tayo ay inampon sa pamilya ng Panginoon, pero kay Kristo, kay Jesus ay kakaiba. Siya ay ang anak ng Diyos, at ang punto noon ay ito, ang anak ng aso ay aso. Ang anak ng tao ay tao. Ang anak ng Diyos ay Diyos. Hindi siya 50% tao, 50% Diyos, demigod. No. He is God. Siya'y tunay na Diyos, perpekto sa lahat ng kanyang kaperpektuhan, at nagkatawang tao ang salita. Nagkatawang tao ang Diyos. The virgin birth of Christ is a display of God's ultimate power. Ito'y display ng matinding kapangyarihan ng Diyos upang ipakita sa atin na mula sa simula hanggang sa dulo, ang ating kaligtasan ay gawa lamang ng Diyos, and therefore lahat ng papuri ay sa Diyos. Walang share ng papuri with, mamaya makikita natin sa third point, pero walang share ng papuri si Maria pagdating sa ating kaligtasan. Kasi ito'y gawa ng Diyos. So again, the display of God's power. Ang Pasko ay nagpapakita na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang Pasko ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. And dito naman, pangatlo, makikita natin sa pagwawakas ang papasakop ng alipin ng Diyos. According sa records or sa mga pag pinag-aralan nyo, nag-research kayo sa culture nung time na yon at sa lugar na yon, even hanggang ngayon, may mga ganun pa rin nangyayari. Hindi abnormal or ibig sabihin normal na ang isang bata na batang babae, 13, 14, or 15 years old ay pinagkakasundo na, binibetroth na para mag-asawa. In fact, it's quite normal. At ito rin ang culture sa mga Hudyo. So, mataas ang probability, di ko sinasabi, huwag nyo i-quote na ano, pero mataas ang probability na higit sa malamang early teens si Mary. Early teens. Na siya ay betrothed na kay Joseph, and guess what? Si Joseph, sabi ng Matthew chapter 1, ay isang matuwid na lalaki. Oh, gusto ko lang magsaysa. Hindi itong pinaka-lesson, pero di ko maiwasan. Ladies, young ladies, sana humanap kayo ng ganun, ang description. Isang lalaking matuwid at may takot sa Diyos. Hindi isang lalaking opa at may kotse. Kung siya'y opa at may kotse, pero matuwid at may takot sa Diyos, purihin ang Diyos.
Pero hanapin niyo yung may takot sa Diyos at matuwid. And men, be such. Napakaganda kung i-describe kayo ng Panginoon ng isang lalaking matuwid at may takot sa Panginoon. Verse number 28, puntahan natin Luke chapter 1. Lumapit ang anghel sa kanya kay Mary at sinabi, "Magalak ka, ikaw ay pinagpala, ang Panginoon ay sumasayo." Hail, that word hail, it doesn't mean to worship, it means rejoice. The angel is calling Mary to rejoice. Dahil usually, pag dumarating ang anghel ng Panginoon, again, kung yun naalala, last Sunday pinag-aralan natin, may 400 silent years, walang dumarating na pangitain, anghel o mensahe mula sa Diyos. Ang kauna-unahan na yung dumating ang anghel kay Zacharias. And biglang dumating ang anghel sa harapan ni Maria at maraming pagkakataon sa lumang tipan kapag dumarating ang anghel, nahandun ang parusa ng Diyos. Kaya if you could imagine yung takot ni Maria, kaya sinabihan siya ng Panginoon, if you remember, binasa natin yung mga pastol dun sa parang, sinabihan sila, "Huwag kayong matakot. Ang dala-dala namin ay hindi judgment, good news." At dito sinasabihan ng anghel si Maria, "Maria, magalak ka." Bakit daw? Dahil ikaw ay karapat-dapat, no? Ikaw ay pinagpala. Ang Diyos ay naging mabiyaya sa iyo. Si Maria ay isang tao, kagaya natin, na nangangailangan ng tagapagligtas, na ginamit, pinagpala ng Diyos. Hail, rejoice, highly favored. It can be said na si Maria ay isang ordinaryong babae na naka-engage o naka-betroth sa isang ordinaryong lalaki na si Jose, at sila'y pareho ay makasalanan, ngunit sila'y nakasumpong ng biyaya sa harapan ng Diyos. Ano naging nangyari? Verse 29, "Subalit siya, si Maria, ay lubhang naguluhan sa sinabi niyon at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito." Sa English, ang sabi, she cast it into her mind. Pinag-isipan niya, pinagmunihan niya, she pondered on it. Ito ho ang mahirap sa henerasyon na ito. Ang ating henerasyon ay tamad mag-isip. Yes? Tamad mag-struggle ng mga ideas. Tamad magbulay. Ang gusto ay instant sagot. Pero narito si Maria, nagpapakita na siya ay isang batang babae, ngunit siya ay isang nag-iisip na batang babae. Ito'y nagpapakita na handoon ang kanyang maturity sa kanyang kaisipan. So gusto kong i-encourage ang bawat isa sa atin na tayo ay maging gagaya ni Maria, na pag dumating at narinig natin ang salita ng Diyos, yes, maaaring hindi anghel ang nagsasalita, pero pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, at pag napakinggan natin ang salita ng Diyos, wag lang natin iwan, wag lang natin kalimutan, let us cast it into our minds, at pag-isipan at pagbulayan natin ang mga katotohanan ng Diyos na ating napag-aaralan. And let me ask you, can you imagine ang sitwasyon ni Maria? Sabi niya, paano mangyayari ito? Sabi ng anghel, huwag ka mag-alala, ang banal na Espiritu ang gagawa sa iyo. Can you imagine, hindi ka naisip, ano nang sasabihin ng kapitbahay? Na bigla nilang makikita, buntis ako. Ano kayang sasabihin ni Mama? Ano kayang sasabihin ni Papa? Alam niyo sa Matthew chapter 1, inisip siyang i-divorce ni Joseph. Ano bang sabi sa book of Matthew? Hindi willing si Joseph na gawin siyang public example. Bakit? Nung time na yon, kapag nag-commit ng, hindi adultery, pag nag-commit ng fornication, death penalty yun.
It would be legal for Joseph. Makita niya yung kanyang betrothed ay buntis na. It would be legal for Joseph. Nakalad ka rin si Maria. Iharap siya sa mga tao. Ito yung babae na katakadang ikasal sa akin. Pero bago ko siya makasama, buntis na siya. At ang buong bayan ay babatuhin si Maria hanggang mamatay. Hindi nag-iisip si Maria na hindi niya. So yung struggle, yung pressure, yung bigat. Pero ano ang tugon ni Maria sa verse number 38? At sinabi ni Maria, in the light of all that, narito ako, na ano daw? Na alipin ng Panginoon. Yun ang posisyon niya. Alam niya ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Siya ay alipin ng Diyos. At ang sabi niya, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. At alam niyo mga kapatid, sa ating pagtatapos, habang pinagbubulayan ko ito, napakaganda kung yun ang ating magiging response sa tuwing may encounter natin ang salita ng Diyos. Sa tuwing mag-aaral tayo ng salita ng Diyos at makikita natin may sinasabi ang salita ng Diyos, may demand ang salita ng Diyos, may inuutos sa atin ang salita ng Diyos, at napakaganda ko ang response sa atin natin, narito ang alipin ng Diyos mangyari sa amin. Ang ayon sa iyong salita. Mga kapatid, hindi kailangan na may anghel na magpakita sa atin. Ito ay salita ng Diyos. At bilang mga Kristiyano, tayo yung mga alipin. Yes, mga anak tayo ng Diyos, pero nandun yung katotohanan, tayo yung mga alipin ni Kristo. At nawa ang ating maging consistent na tugon sa tuwing may pag-aaral ng salita ng Diyos o sa ating personal na pag-aaral, pagbubulay ng salita ng Diyos, at may pinakita ang Diyos sa ating katotohanan mula sa kanyang salita. May pinakita ang salita ng Diyos sa atin na obligasyon na dapat natin gawin sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating iglesia, sa ating lipunan, sa ating kapitbahay. O nawa ang maging tugon natin, narito ang alipin ng Diyos. Mangyari sa akin ang ayon sa kanyang salita. Na ang goal natin, kagaya ng sinabi ni James, let us not be hearers of the word only, but be ye doers. So ang Pasko ay nagpapakita sa atin na dapat tayo ay magpasakop sa salita ng Diyos. Let's pray. Pag naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga katotohanan, salamat po sa iyong salita. Salamat po na muli kaming napaalalahanan na ikaw ay Diyos na tapat sa iyong pangako. Na ang iyong mga salita ay katotohanan. Kaya o Diyos, tulungan mo nawa kami na magkaroon ng kaseryosohan sa iyong salita. Tulungan mo nawa kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng mga mata na nakakakita at makita namin na oo nga ang iyong salita ay mas matamis pa sa pulot at mas mahalaga pa sa ginto. Makita na namin, Panginoon, ang halaga, ang ganda, ang tindi, Panginoon, ng iyong mga katotohanan. Padawa, tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy at laging maalala na ang iyong salita at ang iyong mga pangako ay tapat. Gaano mang hinahamak ng sanlibutan ng iyong pangako na ikaw ay muling babalik, tulungan mo kami na tumindig ng may kaseryosohan sa katotohanan na nangako ka na ikaw ay muling babalik. At yun din, Panginoon, salamat na kami napaalalahanan na pinapakita ng Kapaskuhan, ng katotohanan, nagkatawang tao ang iyong bugtong na anak, na ikaw, O Diyos, ay Diyos na soberano at makapangyarihan. Na kahit imposible sa mata ng tao, ito ay mangyayari sang-ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo na kami magpahinga sa katotohanan ito. Tulungan mo kami mamangha sa katotohanan ito. Dahil tunay, sino ang Diyos na kagaya mo? Ang ibang mga Diyos-Diyosan na may kamay na walang kayang gawin, may mata na hindi nakakakita, may bibig na hindi nakakapagsalita. Ngunit ikaw, O Diyos, ay aming Diyos na nasa langit at ginagawa mo ang lahat ng iyong kalooban. Purihin ka.
purihin ka. At nawa, Panginoon, kami napaalalahanan din na napakagandang ehemplo na itong bata na si Maria. Maaaring sa mata namin, pamantayan namin, siya'y bata pa lamang. Ngunit naroon, Panginoon, ang kanyang kaseryosohan sa iyong mga katotohanan. At gayon din, naroon ang kanyang pagpapakumbaba bilang alipin, pagpapailalim sa iyong salita. Tulungan mo nawa kami. Tulungan mo po ang iglesyang ito. Tulungan mo po ang pastor na ito. Tulungan mo po ang bawat ama ng tahanan, bawat ina ng tahanan, bawat kabataan. Tulungan mo kami, O Diyos, ang bawat pamilya. Nasabihin namin, narito ang iyong mga alipin. Mangyari sa amin ang sang-ayon sa iyong salita. O Diyos, patuloy mo kaming banalin sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Tulungan mo kami maging sa aming pag-alaala sa aming Panginoon na tagapagligtas. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.